Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, August 29, 2025 at talagang ayaw ng market natin. So yung mga blue chips, talagang wala muna as of this time, ghost month. Medyo mahirap mag-trade sa kanila at karamihan na naman ng mga gumalaw for today's trading is yung follow-up ng ating mga yung ating telco players, sina Now, TBGI, di ba? So nag-akyatan yung kanilang mga galaw. Pero yung mga major kagaya ni na PLDT, Globe, so sila yung humila ng drop ng markets natin. Okay? So, yung iba, sina SCP yata yung, ito sina SCP, yung nagkaroon ng mga breakouts na galawan. Okay? So, majority big caps, laglag, and nandito tayo sa mga small caps muna kasi mahina nga po yung market. So, sa global market pala, mapula yung futures ng US market. Uh, kasama yung Europe, mapula din siya at saka yung Asian market. So hindi lang naman sa Philippine markets yung umiinda ng ghost month natin. Tapos sa crypto, laglagan din siya. So medyo mapula din yung mga nakikita ko na crypto coins natin. Okay po. So ito nga, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So 6,155.57 po yung closing ng market. So very bad, 6.1. Papunta sa 6,000 levels. Tapos negative 0.56% yung closing. At ito yung pinakapangit talaga, 970.52 million net foreign sell. So mga more or less 3 billion na yung lumabas. Kaya malakas yung yung drop ng index natin. Mukhang pupunta tayo sa oversold condition. Okay? So nauna sa listahan ko si SCP na napabenta na ako ng kalahati, di ba? Sabi ko sa inyo for the week. Pero umakyat pa. Ayan. So nag-breakout po siya ng sinasagad. Fill the gap ba to? Laki ng gap niya eh. So nag-up siya ng 8.7%. So meron siyang net foreign buy na 21.20 ilan ba to? 22 o 25 million. Ayan. So nasa halos 20% na yata yung hawak natin dito na natira. And then si Now Corporation, congrats yung mga hindi na shake out, yung mga malalakas yung loob. Akala mo kasi kahapon, di ba? Nakita natin yung mga eto mga telco stocks natin ito, konektadong Pinoy na stocks is nagda-drop, di ba? So nag-fill the gap sila and ngayon nag-spike naman. So 25.71%. Si Lode, ito yung halos sa mag-ceiling kanina, 41.38%. Backdoor listing daw. Ayan. So meron daw. Tapos 37.33K net foreign buy. C+, yung ating bagong big caps, laglag, yung alaga natin, negative 6.09% and meron siyang, finally, may net foreign buy na 39.99 million. Tapos si OGP, diretso din to, no? So 2.35% and negative 1.2 million net foreign sale. Tapos si TBGI, ayan. So kasama yan sa mga telcos, nag-up ng 12.24%. So meron siyang 31.78K net foreign sale. Ayan. Namayagpag na naman yung mga penny stocks. Disclaimer pa rin, as usual, sa mga bago sa channel natin, yung ating review is for educational purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Okay? And then, punta tayo dito sa ating mga social media, YouTube channel na Palabi Trader. Follow mo na lang po para updated ka sa mga reviews natin. Subscribe ka lang. Holiday, may mga holiday pa rin ba sa Pinas? Holiday sa amin eh, sa Monday. Okay, so follow mo na lang po dyan. Subscribe ka or kung gusto mo join dito sa trading community naman natin. And then follow po ako dito para yung mga subscriber natin. Paka-check na lang yung ating mga upload videos, mga sample review sa markets. Sino ba yung bagong IPO? Parang meron ng confirm na bagong IPO na si Maynila dati. Profit or loss sa market, mga sample trades, indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, and PSC, stock market studies naman. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader, crypto to para sa mga play to earn games natin. Okay? So bago tayong upload last week, pina-finalize pa yung yung isang token natin na pag-uusapan ulit. Tapos sa ibang social media, Facebook account na Palabi Trader, follow mo lang po yan para update ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Okay? So bulig-ipig yung mga articles natin sa local market and Twitter. Ayan. So wala pang summary si Philippine Stock Exchange.
Pero meron na dito yung iba. So, basahin na lang natin yung closing natin. Okay, so ito. So, pinaka-closing, 6,155.57 nga, pero very bad. Kasi majority ng mga big caps is laglagan. Nanguna si teardrop si plus natin. So, negative 6.69%. PLDT, o kala ko ba maganda ang ko, bakit ayaw umakyat? So, negative 5.16%, GGS minus 3.64, tapunan ngayon Converge minus 3.43, Jollibee minus 3.33, si Globe minus 3.09%. And then sa winner si China Bank, nakabawi na nakalimutan natin si China Bank. So nag-breakout to, 6.6%, CNPF 3.53, DMC 1.32, and then si ICT positive 0.63%. Okay? So yan po yung mga galawan. Tapos yung ibang news, andito yung summary. Foreign funds sold, BDO, BPI, China Bank, Metro Bank, ASEAN, AP, CREC, Meralco, CNPF, Jollibee, Keeper, AC, Aboitiz, DMC. DMC, gumalaw to, di ba? CPG, DDMPR, Globetel, Converge, DFN, dito, Cebu, Bloomberry, Oldie, Pure Gold, Nickel, at saka si OGP. So ito yung mga binili, konting-konti. Piling-pili lang, Security Bank, si PSE, Emperador, GSMI, ABA, AGI, GTCAP, Ali, Aries, MRC, MREITs, ICT, Plus, Robinsons, Wilcon, APX, at saka si PX. Ito si PX. Gumagalaw din yung price action naman niya. Okay, so ito yung kanina, yung mga pinag-usapan natin. At ibang news, BSP cuts borrowing rates by 25 BPS to 5%. Hints at Goldilocks level. So dito now in full support for, dito, full support of Konektadong Pinoy Bill, ASN to expand Australia RE portfolio by 2 gigawatts. Okay. So Ayala Land gets fresh IFC loan to develop sustainable malls. Prim issued private placement, placement 2.95 pesos per share. Ilang percent kaya discount nito? Noong alas 12, before ng second half. So hindi naman ganun kalaki yung mga drop Tapos sa mga mapula, si Tel pa rin talaga yung nangunguna at saka si GGS. So wala pa dito si Plus natin So nagbuhusan na naman kanina. Ayan. Okay. So not so good. Yung market, Ayala Land, Ayala-led ASEN Corporation is powering ahead with plans to unleash over 2 gigawatts of project share in the next 3 years. Okay? So alas 11, talagang marami na yung laglag. Tel, ayan si Plus kanina. Globe, Jollibee, GGS, konti lang yung verde. So oversold na daw si Bloomberry, sabi ni Outsmarting Markets. Big Bass, Meet Pag-ibig Funds Top 10 NCR Housing Developers. Ayan, so hindi ko pa yan nakita. OPM, SM, ano ba to? Share buyback. Security Bank finalizes purchase 25% in Home Credit Philippines. Cebu Pacific is expanding operations at Clark International Airport. Converge dominance in a fixed line broadband. The newly passed Konektadong Pinoy could pave the way for Okay, so ba't tayo isama itong mga big caps, no? ASEN, okay. Tapos CSM, share buyback. ASEN ulit. Security Bank, FGENS, subsidiary Energy Development has signed joint venture. Alas 9, medyo okay pa nung alas 9. May mga galawan pa dito kanina, no? Okay. So anyway, ganun talaga. Tapos FNI appoints board chairman. Dito is seeking involvement in the Konektadong Pinoy Act. Kaya batayin nyo lang yung mga meron. RCBC has fully redeemed its $300 million 81 capital. Share buyback, SMOPM nga. Alas 10, medyo balance pa siya. So si Plus yung nauna kanina. Okay. And wala tayong na-post about sa US market kagabi. Okay. So yun na lang muna. Okay, very bad pa rin yung blue chip. So expect na talaga kasi yung ganun yung galaw ng market talagang siya nasa tinatawag natin na ghost month po. Okay? So patalastas ulit yung ating Patreon channel. So malapit na naman yung katapusan. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali ka lang po dito sa channel po natin. Okay? So double check mo na lang yung Patreon channel.
So tingin tayo sa galawan dito sa PSE market. So based dito sa galawan natin, very bad. Broken lahat ng support levels natin. So nagretest and then saka binagsak yung market. So ang hinanap na lang natin, nasaan yung pinaka-support level. So maglalagay ako temporarily dito sa around siguro 6,000, no? 6,000 na sagad natin sa 6,000 level kasi nandito yung gap, which is parang likely mag-fill the gap tayo. Ito, may mga gaps dito sa banda rito. Okay? So very bad, RSI pababa, MACD formation pababa. So yung capital natin pababa din siya. Okay, so very bad. 6-1 ulit, negative 0.26%, 970 billion net foreign sell. So makita mo dito, puro mga big caps yung malalakas yung galawan. Sinaplas, nag-drop ng 6.69, PLDT 5.16. Malaki ba dividends nito? 3% lang italo. And then yung ating si Globe, minus 3%, no? Lalim na rin ni Globe, ah. Okay. So very bad yung market natin. Okay. So tingin tayo sa mga winners. Si Lode, 38%. So talagang brinake niya, no? Okay. Lalim. Ang taas, ang galawan. Tapos si Now, 25.71, no? Panalo. Tapos si TBGI, 12.24. Ayan, nag-bounce lahat. ECP, kailangan mo lang volume to. Pero nag-prem, 10.26. Si SCP, ito, nag-breakout. Yung isang alaga natin, 8.7%. Tapos sino pa? China Bank, ito, nag-breakout. So mukhang pabalik na, tapos na yata yung niya, sell-off. Web, 5.57. Lipanto, 5.26. Dami din gumalaw pala. Wilcon, 4.55. And MRC, 3.3%. Okay, meron pa rin mga gumalaw. Yung mga talagang big caps ang laglag. Okay, sa loser, si Plus, sa volume, negative 6.69. Si PLDT, negative 5.16. Si Nickel, negative 3.79. GGS, negative 3.64. ABA, minus 3.51. Nag-breakdown si ABA. Converge, mukhang mag-double bottom. Negative 3.45%. Jollibee, minus 3%. So, puro trap na ngayon, no? Kala ko nga din to, diretso. Ayan. Trap na naman siya. Tapos si FNI, negative 3.1%. Okay. Very bad yung market natin. So, hindi tayo kikita during this one more week siguro, no? Kasi pababa yung pinaka-picture ng markets natin. Okay? So, silip tayo ng konti dito sa global markets. Okay. So, mukhang pabagsak yung futures. Pero kagabi, okay siya. Okay yung galaw niya. Verde lahat. Tapos, ngayon, negative 0.31 sa S&P. Dow Futures, negative 0.32. Nasdaq Futures, negative 0.47%. Okay? European stocks, laglag ngayon. And Asian stocks, parang nakabawi yan. Ayan. Pero mix. May mga laglag din na kagaya ni Indonesia. More than 1%. Tapos dito sa crypto, ayan, daglagan. Nako. 109K na lang si Bitcoin, drop ng 2% today. Ethereum, laki ng drop 5%. 4.3K, XRP 2.8, BNB 857, Sol 209. Taas pa rin ni Sol, Dodge minus 3.55%. Si ADA nag-drop ng 5% din siya. Okay, so bad markets. So pag-usapan natin na mabilis yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin muna natin si SCP bago tayo pumunta sa mga telco players natin. Kababasa ko lang yung ako pala hindi updated. Yung konektadong Pinoy Bill nag-lapse na pala into law. Ayan, kay now natin pag-usapan yung konektadong Pinoy Bill na yan, yung importance niya. Bakit hina-hype yung mga ibang telco players natin at hindi sina Globe tsaka si Tel. Okay, so SCP nagkaroon ng natuloy na yung breakout niya. Mas malinis na yung breakout niya ngayon after 2 days. 2 days na consolidation. So ngayon, tinarget niya is
15 pesos. So laki na rin ng ano pala nito. Kung titignan mo yung bigger picture niya, halos 100% na rin siya. Tapos, di ba nagkaroon ng price adjustment dati dito kaya nagkaroon siya ng drop or may dividends na malaki na binigay. And then parang gusto niyang punta dito sa gap area natin around dito sa 16.35. Kasi nandiyan na yung yung price action no? O 16.13. So mukhang i-retest natin tong gap dito sa kaliwa. So double check mo na lang. Okay, so mukhang yan yung next na target po nitong si SCP natin. Wala na ba yung mas malapit na support? Okay, wala na. Yan yung pinaka-support level natin. Kaya lang, nasa RSI 83 na. Ayan, so very, very prone na rin sa profit taking. Pero malakas kasi yung volume niya kanina. Umabot siya ng 193.77 million. Tapos meron pa siyang net foreign buy na 21.25 million. So, kaya nag-up siya ng 8.7%. Kala ko mauntog na siya dito. Kaya nag-sell up na ako dito sa malaking candle na to. So, meron pa naman tayong hawak and halos 20% yata yung nakuha natin dito kay SCP, pero mas malaki pa rin syempre kung doon ka kay now nakapasok. Ayan. So, watch out na lang. Very bullish, syempre, mga indicators natin kasi nag-spike. Kailang overbought na yung pinaka-price action natin. Wala man tayong good news dito, no? Wala, maganda lang yung earnings niya ng second quarter. Okay pa. So 16 yung target natin, hopefully maabot diyan bago tayo mag-take profits talaga ubusin yung hawak natin. Next. So dito tayo sa telco players. So sabi ni Ma'am April Tan, nakita ko yung shorts niya kanina video. Yun nga nag-lapse into bill itong si tama ba? O 30 days pa? Okay, so anyway, i-review ko na lang po. Pero parang ganun yung pagkakaintindi ko sa kanya. Kaya nag-spike tong mga telco players natin, now TBGI at saka si ECP. So ang biggest concern niya ni Ma'am April, although very good, syempre, mas marami yung mabibigyan ng 'di ba, services, mas healthy yung competition, mas marami sila, pero ang sabi niya ang worst fear is yung security kasi ang mga big players kasi na telco, si Globe, si Tel, o sama mo na si dito, nag-invest sila ng malalaki, di ba? Nag-franchise pa, so may mga ban pa yan na malalaki, di ba? Bidding. May mga bayad pa yung mga bidding na malalaki. And then suddenly, dito sa bago nating batas na to, inopen up yung market. Okay, so nandun na, okay naman, sige, marami makakapasok. So mayayaman na yung Globetel. Pero ang problema naman, kaya ba nila i-sustain yung magandang service at saka yung cyber security na tinatawag kasi madaling ma-hack kapag mahina yung security ng mga infrastructure, di ba? Kaya konting ingat din kung gagamit ka ng mga ibang telco players later on. So baka naman ma-hack yung mga data mo during that time, di ba? So, kailangan mo ding tignan yung mga bagay na yan. So, yun yung worry niya. Pero anyway, hopefully may sagot diyan yung mga papasok, sino now, mga bagong telco players natin. Okay? So, yun na lang muna. So, mukhang kung totoo yung pagkakaintindi ko doon sa video na yon, nag-lapse into law, yung parang meron pa extension na 30 days eh. So, nag-expect ako ng breakout and then retest dito sa 1 peso na by next week. Ayan. So, although ako mismo, di ba, hindi naman ako sumabay sa mga to kasi pag eto, di ba, nakabili ka sa taas and then nag-drop ng 20%, ka talaga eh. Mapapasell ka sa kanya eh, kasi hindi mo alam kung magre-retest sa medyo mababa pa. Pero kung malakas yung loob mo, congrats kasi uh, mukhang meron pang igagalaw. Kasi may volume din siya eh, kahit paano nasa 34 million. Okay, so yun na lang muna yung assessment natin. Very, very bullish as of now. Yung mga nakikita natin na indicators natin, RSI pataas, parabolic, and then yung MACD formation is parabolic din siya. Ang pinaka-best case naman kay now, kapag yung pullback na to is para siyang extended Fibonacci, di ba? 1 peso talaga yung pwede nilang targetin sa kanya. Kaya very, very critical yung breakout dito sa 0.94. Okay? So nag-close siya 0.88, 25.71% and 592K net foreign sell.
Next, si Lode. So, parang cheese. Wala din ako makitang confirmation ng backdoor listing niya. Pero yung chismis kay Lodi natin, ayan, kaya po siya pumitik ng pumitik. Ayan. So, yun na lang muna, 0.89 o 0.9. Yung pinaka-resistance natin, na-break niya yung dinodrawing natin, di ba? Ito yung drawing ko sa kanya. Kasi nag-conservative ako dito sa candle na to. Hindi. Ayan, nag-breakout siya. So, lumalabas. Ito yung pinaka-trend channel natin sa kanya. Ayan. So, congrats po doon sa mga malakas yung loob din sa kanya na nag-antay. So, kailan mo lang pala mag-antay, no? So, brinik din siya. Okay? Support 0.73. Malakas yung volume. 0.82 yung closing. 41.38%. Okay? So, watch out na rin kasi kahit pa paano is overbought na rin siya. Nasa RSI 80 level. Okay, so very bullish talaga, no? Hindi man lang siya bumaba dito sa below RSI 50 level ng market. So anyway, as of now, parabolic na yung price action. Next, plus. Ayan. So nag-cut ka na ba kay plus natin? Kasi breakdown ng price to eh. Di ba yung drawing natin sa kanya? Ito. So parang hindi siya, so downtrend yung yung pinuta niya, hindi breakout, breakdown. So meron tayong next support level dito around sa 19.78. Ayan. So sa mga holders, so check nyo lang kung ma-breach yung pinaka-support natin dyan. Below 20, yung next na nakikita natin na galawan for the short term para kay Plus kasi makikita mo naman mahina. Mahina lahat. Pati yung MACD natin na gano'n na rin siya. Nag-pullback na rin siya. Okay, so nag-close 23 pesos, drop 6.69. Pero first time din, no? Meron siyang 39.39 million net foreign buy. Okay, next, TBGI. So, telco players pa rin. Si Dito, hindi ko makitang gumalaw si Dito, kaya nakisawsaw na rin siya sa konektadong Pinoy Pero, di ba, siya yung isa sa mga franchisee natin, di ba? So, TBGI, hindi ko alam kung ano yung epekto, kung ano yung logic thinking para sabihin niya na sasama siya doon sa konektadong Pinoy. Pero siya na nga, di ba, yung existing na. Okay, so anyway, okay, so good sign. Nagkaroon ng support dito sa 0.18. And sa ginagalaw niya, then most likely, malaki yung chance na mag-retest din dito sa 0.27. Okay? So, kailangan malakas talaga yung loob mo sa mga gantong galawan eh. Para kailangan syempre cut loss pabilisan, di ba? Ito, laki din ng drop kasi nito, di ba? Syempre dito ko susukatin kasi ito yung pinaka-peak niya last time. Ayun 30%, di ba? So talagang mag-aantay ka na lang ng bounce yan which is nangyayari naman as of this time. Okay? So 0.22 yung close, 12.24% up and 31.78k net foreign sell. Next, lastly si OGP. Okay. So, meron siyang doji. Okay. So, lagyan ko na lang dito. Mababa yung resistance ko. Kasi hanging man yung lumabas. Pero tignan natin by next week. Hindi pa naman confirm na yan. Sign of reversal kasi strong pa rin naman yung trend niya. Kumbaga, nag-retest naman sa MA9 and then nag-bounce pa rin siya. So, meron pa rin mga buyers si OGP natin. Ayan, bullish. Overbought ng konti and very bullish yung mga indicators. Kasama na yung MACD formation natin sa kanya. Okay? So, tutuloy pa ba? Uptrend naman yung buong picture niya kahit mag-pullback siguro si OGP may chance pa rin na bumalik. Ayan, ako nag-aantay ako ng pullback kay Oceana Gold. Okay? So 2.35% and closing niya is 20 pesos. Okay, so yun na lang po muna yung ating review. So matamlay yung galaw ng mga big caps natin. Nasa downtrend ulit yung itsura ng short term kasi wala tayong masyadong foreign buying o wala talagang foreign buying na malalakas dito sa markets natin. Okay po, so yun lang muna. Enjoy na lang natin yung bakasyon. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating channel
Join ka lang sa group guys. Ayan, mga kasama natin. Tapos sa Palawi Trader, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and yung Patreon sa magsunod guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy long weekends po dito sa amin. Okay?